Naranasan mo na ba ang isang malalim, hindi mapakali na pag-iwas, isang pakiramdam na ang isang bagay na napakalaking mangyayari? Isang pakiramdam na ang mismong mga pundasyon ng mundo ay lumilipat sa ilalim ng iyong mga paa. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa mga palatandaan at kababalaghan ng mga kaganapan na manggenguna sa pagbabalik ni Hesukristo, at naniniwala ako, aking kaibigan, nasasaksihan natin silang hindi nagbubukas sa harap ng ating mga mata. Sa loob ng maraming siglo, ang silangang pader sa Jerusalem, partikular na ang Golden Gate, ay gaganapin ng isang malalim, halos mystical na kabuluhan. At ngayon, ang isang pagtuklas ay ginawa, isang paghahayag na bulong sa mga sinaunang bato mismo ang sagradong pangalan ng Diyos, si Yahweh, na tila nakalagay sa mismong tela ng banal na site na ito. Hindi lamang ito nagkataon, ito ay isang mensahe, isang banal na inskripsyon na humihimok sa amin na tumingin ng mas malapit, upang ihanda ang ating sarili sa kung ano ang nasa unahan. Handa ka na bang alisan ng takip ang mga lihim na nakatago sa loob ng mga sinaunang bato, mga lihim na nagsasalita ng mga hula na natutupad at ang nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon? Mag-subscribe ngayon at pindutin ang abiso na yun dahil ang paglalakbay na ito sa gitna ng hula ng Biblia ay mag-iiwan kang hindi makahinga. Dalhin natin ang kamanghamanghang pagtuklas sa silangang pader ng Jerusalem. Ang hitsura ng pangalang Yahweh sa silangang dingding ng Jerusalem ay walang nakamamanghang. Isipin, sa isang iglap, ang bigat ng kasaysayan, ang mga tunog ng mga panalangin at sakripisyo, ang mismong kakanyahan ng pananampalataya na nakaprint sa mga sinaunang bato. At doon, halos nakatago sa simpleng paningin, lumitaw ang isang pattern, isang pagkakasunod-sunod ng mga karakter na kapansin-pansin na kahawig ng mga titik ng Hebreo na bumubuo ng sagradong pangalan ng Diyos, si Yahweh. Hindi ito ilang modernong inskripsyon, ito ay isang potensyal na imprint sa sinaunang apog, malapit sa selyadong gintong gate, isang lokasyon na steeped sa hula ng Biblia. Isipin ito ang pangalan ng Diyos, si Yahweh, ang mismong pangalan na ipinahayag kay Moises sa nasusunog na bush, Exodo Kapitulo 3 versikulo 14, na tila lumilitaw sa isang pader na katabi ng isang gate na hinuhulaan na maging pasukan ng Mesiyas. Ito ay hindi lamang isang pagkakaisa, ang pagtuklas na ito ay hinihingi ang ating pansin. Ito ay isang bulong mula sa Diyos mismo, isang pagsamba na sumasalamin sa mga edad, isang mensahe na sumasalamin sa pinakadulo ng ating pananampalataya. Ang kabuluhan, aking kaibigan, ay malayo at malalim. Ang Golden Gate, o ang Eastern Gate, ay may hawak na isang lugar na napakalaking kahalagahan sa hula ng Biblia. Nabuksan ng maraming siglo, nabanggit ito sa Ezekiel Kapitulo 44 versikulo 1-2, na nagsasalita tungkol sa Mesiyas na pumapasok sa mismong gate na ito. Ito ay hindi lamang pag-usisa sa kasaysayan, ito ay isang hula na resonated para sa millennia. Ang Ottoman Empire, na nauunawaan ang simbolikong bigat ng gate na ito, kahit na gumawa ng mga hakbang upang pisikal na hadlangan ito, na tila sinusubukan upang maiwasan ang katuparan ng hula na ito. Gayunpaman, narito kami, kasama ang hindi kapanipani walang pagtuklas na ito ang pangalan ni Yahweh, na lumilitaw sa mismong pader na katabi ng selyadong gate na ito. Maaari ba itong maging isang palatandaan, isang banal na kumpirmasyon na ang mga hula ay talagang malapit na sa kanilang katuparan? Ang bigat ng pagtuklas na ito ay halos labis na madala. Ipagpatuloy natin ang aming paggalugad, at suriin ang malalim na kahulugan ng pangalang Yahweh mismo. Para sa loob ng mismong mga titik nito ay namamalagi ang isang kapangyarihan at isang kabanalan na dapat iwanan sa amin ang parehong awestruck at mapagpakumbaba. Ang pangalang Yahweh, o mismo ay may hawak na lalim ng kahulugan na lumilipas sa simpleng lingwistika. Hindi lamang ito isang label, ito ay isang buhay, paghinga na representasyon ng kakanyahan ng Diyos. Ang tradisyonal na pagbigkas, Yahweh, ay isang muling pagtatayo batay sa mga kaugnay na salita at form na matatagpuan sa mga sinaunang teksto ng Hebreo. Habang hindi namin alam para sa tiyak kung paano ito binibigkas sa mga sinaunang panahon ang wikang Hebreo, tulad ng marami pang iba, ay nagbago sa loob ng maraming siglo ang mismong kilos ng pagsisikap na maunawaan ang mga pagbigkas nito ay nagpipilit sa atin na mag-grapple ng misteryo at kamahalan ng banal. Iminumungkahi ng ilang mga iskolar na ang pangalan ay nagmula sa pandiwa na, maging, na nagpapahiwatig ng walang hanggang pag-iral ng Diyos, ang kanyang pagkakaroon ng sarili, ang kanyang pagiging mismong mapagkukunan ng lahat.
Ako na ako, sinabi ni Moises, Exodo Kapitulo 3 versikulo 14, isang pahayag na sumasaklaw sa hindi magagawang kalikasan ng Diyos. Hindi ito isang Diyos na naging, ito ang walang hanggan, walang pasok na tagalikha, ang mapagkukunan ng lahat ng pagkakaroon. Isaalang-alang ang mga implikasyon ng pagtuklas na ito sa ilaw ng kasalukuyang klima ng geopolitikal. Ang gitnang silangan, isang rehiyon na matarik sa kahalagahan sa relihiyon, ay isang pulbos na keg ng pag-igting sa politika. Ang mismong mga pader ng Jerusalem, kung saan natagpuan ang inskripsyon na ito, ay nasaksihan ng mga siglo ng salungatan at kaguluhan. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan na ito, ang tila maliit na detalye na ito ang potensyal na hitsura ng pangalan ni Yahweh ay nag-aalok ng isang glimmer ng pag-asa, isang beacon ng pananampalataya sa gitna ng kadiliman. Ito ay isang paalala na kahit sa gitna ng kaguluhan, ang presensya ng Diyos ay tumitiis, nananatili ang kanyang pangako. Ang inskripsyon na ito, kung napatunayan na tunay, ay hindi lamang isang artifact sa kasaysayan, ito ay isang mensahe ng pag-asa, isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya. Isipin ang hindi mabilang na mga panalangin na bamulong laban sa mga napakabato na ito, ang mga luha ay bumagsak, ang pag-asa at takot ay nahiga bago ang makapangyarihan sa lahat. Upang mahanap ang kanyang pangalan, kahit na potensyal na nakaprint sa sinaunang pader na ito, ay makaramdam ng isang malalim na koneksyon sa mga henerasyon na nauna sa atin, sa mga taong may pananampalataya kahit na sa pinakamadilim na panahon. Ito ay isang paalala na ang ating pananampalataya ay hindi isang nag-iisa na paglalakbay, kami ay bahagi ng isang malawak, walang putol na kadena na umaabot sa bukang liwayway ng sangkatauhan, isang kadena na hinuhusgahan sa apoy ng kahirapan, ngunit pinalakas ng walang tigil na paniniwala sa mga pangako ng Diyos. Ang mga potensyal na implikasyon ng pagtuklas na ito ay lumampas sa paglampas lamang ng haka-haka na teolohiko. Maaari itong maghari ng isang pandaigdigang pag-uusap tungkol sa pananampalataya, pag-asa, at ang walang hanggang kapangyarihan ng banal. Maaari itong mag-spark ng isang nabagong interes sa hula ng Biblia, na nag-uudyok ng isang mas malalim na pag-aaral ng mga sinaunang teksto at ang kanilang kaugnayan sa ating modernong mundo. Maaari rin itong magsulong ng isang pakiramdam ng pagkakaisa sa gitna ng iba't ibang mga tradisyon ng pananampalataya, na nagpapaalala sa amin ang aming ibinahaging pamana at ang ating karaniwang pananabik sa kapayapaan at pag-unawa. Ito ay higit pa sa isang arkeolohikal na pagtuklas, ito ay isang potensyal na catalyst para sa malalim na pagbabago sa espiritual at panlipunan. Ang bigat ng potensyal na paghahayag na ito, ang kabuluhan, halos napakalaki. Dapat nating masuri ang mas malalim, pag-aralan ang bawat aspeto, bawat potensyal na implikasyon. Dapat nating siyasatin ang bawat posibilidad, at dapat tayong magpatuloy ng may pag-iingat at panalangin na pagsasaalang-alang. Ang susunod na hakbang sa aming pagsisiyasat ay nagsasangkot ng carbon dating at eksperto na pagsusuri ng apog mismo, ang paglalakbay ay malayo sa ibabaw. Ang proseso ng carbon dating ay magiging mahigpit. Gumagamit kami ng maraming mga lab, gumagamit ng iba't ibang mga pamamaraan sa mga resulta ng cross-reference at alisin ang anumang posibilidad ng pagkakamali. Hindi lamang ito tungkol sa pag-verify ng edad ng inskripsyon, ito ay tungkol sa pagtaguyod ng pagiging tunay nito na lampas sa anumang makatuwirang pagdududa. Ang pinakamaliit na anomalya, ang pinakamadalas na pagkakaiba-iba, ay maaaring malutas ang buong salaysay. Nakikipag-usap kami sa isang potensyal na tagapagpalit ng laro, isang pagtuklas na maaaring muling isulat ang kasaysayan tulad ng alam natin, at sa makatuwid, ang sukdulang katumpakan ay pinakamahalaga. Ang presyon ay napakalawak, ngunit ang mga potensyal na gantimpala ay pantay na napakalaking. Higit pa sa pakikipag-date ng carbon, kailangan namin ng isang detalyadong pagsusuri ng apog mismo. Ang komposisyon nito, ang pagkakaroon ng anumang hindi pangkaraniwang mineral, ang pamamaraan ng pag-quarrying nito, ang lahat ng mga salik na ito ay magbibigay ng mga mahahalagang pananaw sa pinagmulan at edad ng inskripsyon. Kailangan nating bakas ang napatunayan ng bato, kung maaari, upang matukoy kung saan ito nakuha at kung paano ito natapos na naka-embed sa loob ng dingding. Ito ba ay isang sadyang pagsasama, isang may layunin na gawa ng inskripsyon, o ito ba ay isang natuklasang pagtuklas, isang serendipitous na pagkakahanay ng mga makasaysayang puwersa? Ito ang mga katanungan na hinihiling ng masusing pagsisiyasat.
Kumonsulta kami sa mga geologist, arkeologo, at materyal na siyentipiko na nagtitipon ng isang pangkat ng mga eksperto mula sa magkakaibang larangan upang matiyak ang isang komprehensibong pagsusuri. Ang pagsusuri ng lingwistika ay magiging pantay na mahalaga. Ang inscription, kung tunay, ay kailangang ma-deciphered at ang kahulugan nito ay maingat na sinuri. Ang mga epigraphers ay magiging mahalaga sa prosesong ito, masakit na sinusuri ang script, paghahambing nito sa iba pang mga kilalang halimbawa ng sinaunang Hebreo, at pagkilala sa anumang mga potensyal na pagkakaiba-iba o anomalya. Ang pinakamaliit na paglihi sa sulat, ang paggamit ng mga archaic spellings, o anumang hindi pangkaraniwang mga konstruksyon ng gramatika ay maaaring maging makabuluhang mga pahiwatig sa pagiging tunay nito at konteksto ng kasaysayan. Ito ay magiging isang mabagal, masakit na proseso, nangangailangan ng pasensya, katumpakan, at isang walang tigil na pangako sa kawastuhan. Bukod dito, kailangan nating isaalang-alang ang mas malawak na konteksto ng kasaysayan. Ang panahon kung saan ang inskripsyon na sinasabing nagmula ay mayaman sa pampulitikang intriga, kaguluhan sa relihiyon, at makabuluhang mga kaganapan sa kasaysayan. Kailangan nating suriin ang mga talaang pangkasaysayan, suriin ang katibayan ng arkeolohiko mula sa panahong iyon, at ilagay ang potensyal na pagtuklas sa loob ng naangkop na balangkas ng kasaysayan. Paano naangkop ang inskripsyon na ito sa umiiral na mga salaysay ng oras? Ito ba ay corroborate o salungat na naitatag na mga makasaysayang account? Nagpapawis ba ito ng bagong ilaw sa umiiral na mga debate? Ito ang mga tanong na gag-abay sa aming pagsusuri sa kasaysayan. Ang gawain sa unahan ay malawak, komplikado, at potensyal na puno ng mga hamon. Ngunit ang posibilidad ng pag-unearth ng isang piraso ng kasaysayan kaya malalim na makabuluhang pumipilit sa amin na magtitiyaga. Ang bigat ng responsibilidad na ito ay nakasalalay sa ating mga balikat, isang responsibilidad na dapat nating tiisin at walang tigil na pangako sa katotohanan. Ang manipis na dami ng trabaho sa unahan ay nakakatakot. Hindi lamang kami nakikipag-usap sa isang solong artifact, kami ay potensyal na magbubuklod ng isang thread na maaaring makabuluhang reshape ang aming pag-unawa sa isang pivotal na panahon sa kasaysayan. Ang carbon dating, habang mahalaga, ay isang piraso lamang ng puzzle. Ang apog mismo ay nagtatanghal ng isang kamanghamanghang hamon. Kailangan nating matukoy ang tumpak na pinagmulan ng geological. Ito ba ay source lokal, na nagmumungkahi ng isang mas agarang koneksyon sa mga kaganapan na maaaring maitala nito? O kaya ay dinala mula sa isang malaking distansya, na nagpapahiwatig sa isang mas malawak na network ng pangangalakal o pagpapalitan ng kultura? Ang sagot ay makabuluhang makakaapekto sa aming interpretasyon sa konteksto ng inskripsyon. Kailangan naming kumonsulta sa mga mapa ng geological, ihambing ang isotopic signature ng apog na may mga kilalang mapagkukunan sa buong rehiyon, at marahil ay gumamit pa ng mga advanced na pamamaraan ng imaging upang ipakita ang mga detalye ng microscopiko tungkol sa pagbuo at kasaysayan nito. Ang mga diskarte sa pag-quarrying na nagtatrabaho ay nagbibigay din ng matinding pagsisiyasat. Nagpakita ba ng mga palatandaan ng bato ang pagiging hewn gamit ang mga tool na tanso, tool ng bakal, o iba pa? Ang teknolohiyang ginamit ay magbibigay ng isa pang mahalagang marker ng kronolohikal, na tumutulong sa amin na pinuhin ang proseso ng pakikipag-date at potensyal na malutas ang anumang mga pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga resulta ng carbon dating at iba pang mga anyo ng katibayan. Dapat din nating suriin ang inskripsyon mismo para sa anumang bakas na katibayan ng mga tool na ginamit upang mag-ukit ito. Ang pagsusuri ng microscopiko ay maaaring magbunyag ng mga bakas ng material na ginamit, na nag-aalok ng karagdagang mga pananaw sa paglikha ng inskripsyon. Kahit na ang orientation ng inskripsyon sa loob ng block ng bato ay maaaring humawak ng mga pahiwatig. Maingat ba itong nakaposisyon, na nagmumungkahi ng isang sinasadyang gawa ng paglikha? O napapawi ba ito, na nagtuturo sa isang hindi sinasadyang pagtuklas? Ang pagsusuri ng lingwistika ay magsasangkot ng isang nakulang koponan ng mga epigraphers, bawat isa ay may kadalubhasaan sa mga tiyak na aspeto ng sinaunang Hebreo. Kailangan nating isaalang-alang hindi lamang ang script mismo kundi pati na rin ang ebolusyon ng wika sa paglipas ng panahon. Ang tukoy na dialekto na ginamit, ang pagkakaroon ng mga salitang archaic o mga istruktura ng gramatika, at ang pangkalahatang estilo ng pagsulat ay lahat ay masusuri. Gumagawa kami ng isang detalyadong lexicon ng inskripsyon,
paghahambing ng bawat salita at parirala sa umiiral na korpora ng mga sinaunang teksto ng Hebreo. Kailangan din nating pag-aralan ang palagraphy ng inskripsyon, ang estilo ng sulat, ang paggamit ng mga ligature, at maging ang puwang sa pagitan ng mga titik ay maaaring magbigay ng mahalagang pananaw sa edad at pinagmulan nito. Kailangan nating account para sa anumang mga potensyal na pagkakamali o sinasadyang pagbabago, mga kadahilanan na maaaring makabuluhang makakaapekto sa aming interpretasyon. Ang pagpapahusay ng digital na imahe ay maglaro ng isang mahalagang papel, na nagpapahintulot sa amin na palakihin ang mga seksyon ng inskripsyon at kilalanin kahit na ang pinakapangit na mga detalye na maaaring hindi nakuha sa hubad na mata. Gumagamit kami ng multispectral imaging upang maihayag ang anumang mga nakatagong layer o pinagbabatayan ng mga inskripsyon na maaaring naobserba sa paglipas ng panahon. Ang potensyal para sa hindi inaasahang pagtuklas ay napakalawak. Higit pa sa agarang inskripsyon, ang mas malawak na konteksto ng arkeolohiko ay hinihiling sa ating pansin. Ang agarang nakapalibot na lugar ay dapat na masuri ng mabuti para sa anumang nauugnay na mga artifact, mga shards ng palayok, tool, labi ng kalansay, o iba pang mga bagay na maaaring magaan ang layunin ng inskripsyon at mga aktibidad ng mga lumikha nito. Gumagamit kami ng mga geophysical na pamamaraan tulad ng ground-penetrating radar upang makita ang mga tampok na subsurface, potensyal na pag-alis ng mga inilibing na istruktura o mga pag-aayos na nakalink sa bato. Ang pagkakaroon ng anumang iba pang mga nakasulat na bato o mga katulad na artifact sa paligid ay magmumungkahi ng isang mas malaking komplikado, marahil isang relihiyosong site, isang sementeryo, o kahit na isang pag-areglo. Ang stratigraphic analysis ng mga layer ng lupa ay magiging mahalaga. Ang pag-unawa sa pagkakasunod-sunod ng pag-aalis ay makakatulong sa amin na may date ang paglalagay ng inskripsyon na nauugnay sa iba pang mga kaganapan sa site. Dapat nating idokumento ang tumpak na lokasyon gamit ang mga coordinate ng GPS, pagkuha ng detalyadong mga litrato at paglikha ng isang 3-dimensional na modelo ng site gamit ang photogrammetry. Papayagan tayo nito na halos muling itayo ang kapaligiran kung saan natagpuan ang inskripsyon at masuri ang kaugnayan nito sa mga nakapalibot na tampok. Ang pagsusuri ay lalawak sa kabila ng agarang paligid. Dapat nating isaalang-alang ang mas malawak na tanawin. Napili ba ang site para sa madiskarteng lokasyon nito, ang kalapitan nito sa mga mapagkukunan ng tubig, o ang simbolikong kabuluhan nito? Ang isang detalyadong survey na topographico ay kinakailangan upang maunawaan ang relasyon ng site sa nakapalibot na lupain at kilalanin ang anumang mga potensyal na landas o ruta na maaaring ginamit. Dapat din nating isaalang-alang ang mga kondisyon ng klima at kapaligiran sa paglipas ng panahon. Naapektuhan ba ang pagguho o iba pang mga natural na proseso sa site at ang inskripsyon mismo? Ang data ng paleoclimatic ay makakatulong sa amin na muling mabuo ang mga nakaraang kondisyon sa kapaligiran at masuri ang kanilang epekto sa pagpapanatili ng bato at inskripsyon. Mahalaga ito lalo na para sa pag-unawa sa anumang mga potensyal na pattern ng pag-init ng panahon na maaaring makaimpluwensya sa aming mga pagtatansya sa pakikipag-date. Ang pagsusuri ng mga sample ng pollen na kinuha mula sa nakapalibot na lupa ay maaari ring magbigay ng mahalagang pananaw sa lokal na halaman at ang kapaligiran sa oras na nilikha ang inskripsyon. Bukod dito, ang potensyal para sa pakikipagtulungan ng interdisciplinary ay napakalawak. Kailangan nating isama ang mga espesyalista mula sa isang hanay ng mga patlang, kabilang ang mga geologist, arkeologo, epigraphers, linguistiko, climatologist, at conservator. Ang bawat disiplina ay mag-aalok ng isang natatanging pananaw, pagpapagana ng isang holistic at komprehensibong pag-unawa sa inskripsyon at konteksto nito. Ang mga regular na pagpupulong at bukas na mga talakayan sa pagitan ng mga miyembro ng koponan ay kritikal upang matiyak ang mahusay at epektibong pagpapalitan ng impormasyon at mga ideya. Dapat din tayong magtatag ng isang malinaw na kadena ng pag-iingat para sa artifact, tinitiyak ang pag-iingat at pangangalaga nito para sa pananaliksik sa hinaharap. Ang isang detalyadong katalogo at database ay dapat nilikha upang idokumento ang bawat aspeto ng pagsisiyasat, mula sa paunang pagtuklas hanggang sa panghuling interpretasyon. Ang impormasyong ito ay magiging napakahalaga para sa mga iskolar sa hinaharap at mag-aambag sa isang mas malawak na pag-unawa sa sinaunang kultura at kasaysayan ng Hebreo. Ang potensyal para sa mga bagong pagtuklas at mga pagbabago sa umiiral na mga salaysay sa kasaysayan ay malaki.
Hindi lamang ito tungkol sa pag-decipher ng isang inskripsyon, ito ay tungkol sa pag-alis ng isang piraso ng nakaraan at pagyamanin ang ating pag-unawa sa kasaysayan ng tao. Ang pagsusuri ng epigraphic mismo ay magiging isang masusing proseso. Magsisimula kami sa isang masusing dokumentasyon ng photographic na gumagamit ng parehong mga macro at malawak na anggulo ng lente upang makuha ang bawat detalye, kabilang ang mga minuto na gasgas, mga pattern ng panahon, at anumang katibayan ng mga nakaraang pagtatangka sa pagpapanumbalik o pinsala. Ang multispectral imaging ay magiging mahalaga, potensyal na magbubunyag ng mga tampok na hindi nakikita ng hubad na mata. Maaaring kabilang dito ang pinagbabatayan ng mga inskripsyon o mga bakas ng mga pigment na kumupas sa paglipas ng panahon. Gumagamit din kami ng teknolohiyang pag-scan ng 3D upang lumikha ng isang lubos na tumpak na digital na modelo ng inskripsyon na nagpapahintulot sa virtual na pagmamanipula at pagsusuri ng walang panganib na pinsala sa orihinal na artifact. Ang digital model na ito ay magiging napakahalaga para sa mga mananaliksik sa hinaharap, na nagbibigay ng isang permanenteng talaan ng kasalukuyang estado nito. Ang pagsusuri ng lingwistika ay pantay na hinihingi. Ang script, na pansamantalang nakilala bilang sinaunang Hebreo, ay kailangang maingat na matranscribe. Isinasaalang-alang ang potensyal para sa mga pagkakaiba-iba sa orthography at ang posibilidad ng mga tampok na dialectal. Ang paghahambing sa mga kilalang inskripsyon mula sa parehong panahon at rehiyon ay mahalaga sa pagkilala sa mga katangian ng script at pagtaguyod ng petsa nito. Ang isang detalyadong pag-aaral ng grammar at bokabularyo ay kakailanganin upang maunawaan ang kahulugan ng inskripsyon. Dapat nating isaalang-alang ang posibilidad ng mga archaism, mga salitang pautang, o natatanging mga pagpipilian sa pangkakanyahan na maaaring magbigay ng mahalagang pananaw sa lingwistikong tanawin ng oras. Ang paggamit ng computational linguistic at mga tool na pinapagana ng AI ay maaaring makatulong sa prosesong ito, na tumutulong upang makilala ang mga potensyal na pagkakatulad at mga pattern sa teksto na kung hindi man ay hindi mapapansin. Bukod dito, ang pagsasaalang-alang ay dapat ibigay sa potensyal na impluwensya ng mga kalapit na wika at kultura, dahil ang panghihiram ng lingwistika at pagpapalitan ng cross-cultural ay karaniwan sa mga sinaunang lipunan. Ang pakikipag-date sa inskripsyon ay mangangailangan ng isang multi-pronged diskarte. Gumagamit kami ng radiocarbon dating sa anumang organikong material na matatagpuan malapit sa inskripsyon, tulad ng mga labi ng buhay ng halaman o mga organikong nalalabi na sumunod sa bato. Magbibigay ito ng isang magkakasunod na balangkas. Gayunpaman, ang pamamaraang ito lamang ay maaaring hindi ganap na conclusion, dahil ang kontaminasyon ay isang posibilidad. Sa makatuwid, gagamitin din namin ang thermoluminescence na nakikipag-date sa bato mismo, kung maaari, upang matukoy kung kailan ang bato ay huling pinainit sa isang mataas na temperatura. Ang isang detalyadong pagsusuri ng mga pattern ng panahon sa bato, kumpara sa kilalang mga rate ng panahon sa rehiyon, ay magbibigay ng isa pang independyenteng pagtatansya ng pakikipag-date. Ang pag-uugnay ng iba't ibang mga pamamaraan ng pakikipag-date ay sana ay magbibigay ng isang matatag at maasahang oras para sa inskripsyon. Ang anumang mga pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga pamamaraan ay kailangang maingat na isaalang-alang at siyasatin. Ang potensyal para sa pagpino ng umiiral na mga magkakasunod na frameworks para sa rehiyon batay sa aming mga natuklasan ay makabuluhan. Higit pa sa inskripsyon mismo, ang nakapalibot na konteksto ng arkeolohiko ay nangangailangan ng maingat na pansin. Dapat nating matindi ang paghuhukay sa agarang lugar na nakapalibot sa bato, na nagdodokumento ng stratigraphy at pagtatala ng lokasyon at konteksto ng anumang nauugnay na mga artifact. Maaaring kabilang dito ang mga shards, tool, o iba pang mga bagay na maaaring magbigay ng karagdagang mga pahiwatig tungkol sa pag-andar ng site at ang mga taong naninirahan dito. Ang pagsusuri ng mga artifact na ito, sa pakikipagtulungan sa mga arkeologo na dalubhasa sa may katuturang panahon at rehiyon, ay magiging mahalaga sa pagbuo ng isang komprehensibong larawan ng kasaysayan ng site at ang kaugnayan nito sa inskripsyon. Dapat tayong magpatuloy sa pag-aalaga ng masakit, tinitiyak ang pagpapanatili ng integridad ng site para sa pananaliksik sa hinaharap. Ang potensyal para sa pag-alis ng karagdagang mga inskripsyon o makabuluhang mga tampok na arkeolohiko ay tunay na tunay. Ang paunang pagsusuri ay nagmumungkahi na ang inskripsyon ay maaaring isulat sa isang dialekto ng Proto-Indo-European,
kahit na ang makabuluhang pagkasira at hindi pangkaraniwang mga pagkakaiba-iba ng script ay nagpapakita ng isang malaking hamon. Kailangan nating ipalista ang kadalubhasaan ng mga epigraphers na dalubhasa sa mga sinaunang script, lalo na ang mga may karanasan sa pag-decipher ng fragment o hindi maayos na napanatili na mga teksto. Ang kanilang kaalaman sa paleography at paghahambing na lingwistika ay magiging napakahalaga sa pagkilala sa mga individual na glyph, pag-unawa sa mga potensyal na ligature, at muling pagtatayo ng mga nasirang seksyon. Dapat din nating isaalang-alang ang pagsali sa isang koponan ng mga lingwistiko na dalubhasa sa computational philology. Makakatulong sila sa amin na bumuo ng isang digital corpus ng inskripsyon, gamit ang mga advanced na algorithm upang pag-aralan ang dalas ng mga glyph, kilalanin ang mga potensyal na hangganan ng salita, at galugarin ang mga posibleng istruktura ng gramatika. Ang paglikha ng isang matatag na digital na modelo ay magbibigay daan para sa pagtatasa ng iterative at ang pagsubok ng iba't ibang mga hypotheses ng lingwistika. Halimbawa, maaari naming mag-input ng iba't ibang mga potensyal na halaga ng ponema para sa mga glyph at makita kung gaano kahusay ang mga nagresultang salita, na angkop na kilalang Proto-Indo-European na mga tangkay at mga pattern ng gramatika. Ang pamamaraang ito ay nag-aalok ng isang antas ng objectivity na ang mga tradisyonal na pamamaraan ay madalas na kulang. Dapat din nating isaalang-alang ang posibilidad ng pag-switch ng code sa loob ng inskripsyon. Marahil ang teksto ay nagsasama ng mga elemento ng ibang, marahil kahit na hindi wikang hindi taga-Europa, na ginagamit para sa mga tiyak na termino o konsepto na hindi madaling maipahayag sa nangingibabaw na dialekto. Upang higit pang mapahusay ang ating pag-unawa, kailangan nating lubusang pag-aralan ang materyal ng inskripsyon mismo. Inukit ba ito sa bato o ipininta ito? Ang pamamaraan na nagtatrabaho ay maaaring magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa tagal ng oras at ang antas ng kasanayan ng tagalikha ng inskripsyon. Ang microscopikong pagsusuri ng ibabaw ng bato, kabilang ang paggamit ng multispectral imaging, ay magiging mahalaga sa pagbubunyag ng anumang banayad na mga detalye na maaaring hindi nakuha ng hubad na mata. Maaari itong alisan ng mahina ang mga bakas ng mga pigment o mga marka ng tool na maaaring maipaliwanag ang proseso ng paglikha ng inskripsyon. Bukod dito, ang isang detalyadong pagsusuri ng petrographic ng bato ay matukoy ang pinagmulan ng geological, na maaaring paliitin ang potensyal na mapagkukunan ng heograpiya ng bato at potensyal na mayugnay ito sa mga tiyak na quarry na kilala mula sa panahon. Ang data na geological na ito, na sinamahan ng mga pangkasalukuyan na tampok ng inskripsyon at typology ng mga nauugnay na artifact, ay makakatulong sa amin na ilagay ang inskripsyon sa loob ng isang mas malawak na konteksto ng kultura. Kailangan nating isaalang-alang ang posibilidad na ang bato mismo ay ginamit muli, na nagdadala ng isang naunang inskripsyon na sinadya na tinanggal o pagod sa oras. Ang maingat na pagsusuri sa ilalim ng iba't ibang mga kondisyon ng pag-iilaw at may iba't ibang mga antas ng magnification ay magiging mahalaga upang makita ang anumang mga bakas ng naunang mga inskripsyon. Ang pagtuklas ng naturang mga palimpsest ay maaaring kapansin-pansing baguhin ang aming pag-unawa sa kasaysayan ng site at ang ebolusyon ng lingwistika at kulturang pangkultura. Sa wakas, ang mas malawak na konteksto ng arkeolohiko ay hindi maaaring balewalain. Kailangan nating maingat na idokumento ang agarang paligid ng inskripsyon. Ano ang iba pang mga artifact na natagpuan sa malapit? Mayroon bang mga nauugnay na istruktura, mga site ng libing, o mga pag-aayos na maaaring magaan ang layunin ng inskripsyon at ang lipunan na gumawa nito? Ang detalyadong pagmamapa ng site, kabilang ang paggamit ng ground-penetrating radar at magnetometry, ay maaaring magbunyag ng mga nakatagong tampok sa ilalim ng ibabaw. Ang pagsusuri ng mga sample ng lupa mula sa agarang paligid ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga nakaraang kondisyon sa kapaligiran at mga aktibidad ng tao. Ang pagsusuri ng pollen, halimbawa, ay maaaring magpahiwatig ng mga uri ng mga halaman na naroroon sa oras, habang ang pagkakaroon ng mga tiyak na uri ng mga shards ng palayok ay maaaring mayugnay ang inskripsyon sa isang partikular na yugto ng kultura. Bukod dito, dapat tayong makisali sa mga paghahambing na pag-aaral. Kailangan nating ihambing ang mga glyph at ang mga potensyal na tampok na lingwistika ng inskripsyon na ito na may mga katulad na inskripsyon mula sa parehong rehiyon at panahon. Mayroon bang mga kahanay sa estilo, script, o wika?
Ang isang komprehensibong survey ng mga kilalang inskripsyon mula sa mas malawak na Proto-Indo-European Linguistic Area ay kinakailangan. Ang paghahambing na pagsusuri na ito ay dapat palawakin ang lampas sa mga tampok na lingwistika upang sumikop sa mga elemento ng estilistiko, tulad ng paggamit ng mga tiyak na pandekorasyon na motif o ang pangkalahatang komposisyon ng inskripsyon. Mayroon bang mga paulit-ulit na pattern o tema na maaaring ituro sa isang ibinahaging pamana sa kultura o isang network ng komunikasyon sa pagitan ng iba't ibang mga grupo? Ang interdisiplinaryong katangian ng proyektong ito ay nangangailangan ng malapit na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga espesyalista mula sa magkakaibang larangan. Ang mga regular na pagpupulong at workshop na kinasasangkutan ng mga arkeologo, lingwistiko, epigraphers, geologists, at mga espesyalista sa imaging ay mahalaga upang mapadali ang pagpapalitan ng impormasyon at pagbuo ng mga makabagong diskarte sa pananaliksik. Kailangan nating magtatag ng isang malinaw na protocol ng komunikasyon upang matiyak na ang lahat ng data ay maayos na nadokumentado, ibinahagi, at nasuri. Ang paglikha ng isang gitnang database na maa-access sa lahat ng mga miyembro ng koponan ay mahalaga para sa pamamahala ng malawak na dami ng data na nabuo sa buong proyekto. Ang database na ito ay dapat payagan para sa pagsasama ng iba't ibang uri ng data, kabilang ang dokumentasyon ng photographic, mga modelo ng 3D, pag-aaral ng lingwistika, at data ng geological, na nagpapagana ng mga mananaliksik na galugarin ang iba't ibang mga hypotheses at bumuo ng isang mas holistic na pag-unawa sa inskripsyon. Ang pakikipagtulungan na ito ay hindi lamang mapapahusay ang kahusayan ng proseso ng pananaliksik, ngunit nagtataguyod din ng mas malalim na pag-unawa sa komplikadong interplay sa pagitan ng wika, kultura, at material na kultura sa sinaunang mundo. Ang mga potensyal na pananaw na nakuha mula sa multifaceted na pagsisiyasat na ito ay maaaring makabuluhang muling ma-reshape ang aming pag-unawa sa Proto-Indo-European mundo at ang mga pinagmulan ng mga wikang Indo-European. Ang pakikipag-date ng inskripsyon mismo ay nagtatanghal ng isang malaking hamon. Ang radiocarbon dating ng organikong material na matatagpuan malapit sa inskripsyon, tulad ng mga fragment ng uling o buto, ay maaaring magbigay ng isang magkakasunod na balangkas. Gayunpaman, ang kawalan ng naturang material na direktang nauugnay sa inskripsyon ay maaaring mangailangan ng mga alternatibong pamamaraan sa pakikipag-date. Halimbawa, ang pakikipag-date ng luminescence ay maaaring mailapat sa mga sediment na nakapalibot sa inskripsyon, na nag-aalok ng isang pagtatansya ng huling oras na ang mga sediment ay nakalantad sa sikat ng araw. Ang pamamaraan na ito, habang hindi direktang nakikipag-date sa inskripsyon mismo, ay maaaring magbigay ng isang mahalagang pagpilit sa edad nito. Bukod dito, ang estilong pagsusuri ng script at pandekorasyon ng mga elemento ng inskripsyon, kung ihahambing sa mga napetsahan na inskripsyon mula sa rehiyon, ay maaaring mag-alok ng isang kamag-anak na kronolohiya. Ang pagkakakilanlan ng mga katulad na tampok na pangkakanyahan sa mga inskripsyon na may mga kilalang petsa ay maaaring makatulong sa amin na bracket ang potensyal na edad ng aming pagtuklas. Ang paghahambing na diskarte na ito, gayunpaman, ay nangangailangan ng isang masusing pagkatalog at pagsusuri ng mga kilalang inskripsyon, na potensyal na kinakailangan ang paglikha ng isang komprehensibong database ng Proto-Indo-European na mga inskripsyon, kumpleto sa mga imahe na may mataas na resolusyon at detalyadong paglalarawan ng kanilang mga estilong katangian. Higit pa sa purong magkakasunod na aspeto, ang pag-unawa sa konteksto ng inskripsyon ay pinakamahalaga. Ang lokasyon ng heograpiya mismo ay nagbibigay ng mga mahahalagang pahiwatig. Matatagpuan ba ang site malapit sa isang pangunahing ruta ng kalakalan, isang ilog, o isang makabuluhang pag-areglo? Ang pagsusuri ng nakapalibot na tanawin, sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya ng GIS at pang-aerial photography, ay makakatulong sa amin na maunawaan ang mas malawak na pattern ng pag-areglo at ang potensyal na pag-andar ng site. Mayroon bang iba pang mga istruktura o pag-aayos sa malapit? Ang pagkakaroon ng katibayan para sa agrikultura, tulad ng mga sistema ng patlang o mga channel ng patubig, ay maaaring maipaliwanag ang mga pang-ekonomiyang aktibidad ng mga taong lumikha ng inskripsyon. Bukod dito, ang pagkakakilanlan ng anumang nauugnay na mga artifact, mga tool, armas, o personal na adornment ay maaaring magbigay ng mahalagang pananaw sa material na kultura at pang-araw-araw na buhay ng sinaunang pamayanan na ito. Ang maingat na paghuhukay at pagsusuri ng mga artifact na ito,
na gumagamit ng mga advanced na pamamaraan tulad ng X-ray fluorescence spectroscopy para sa material na pagsusuri, ay mahalaga sa muling pagtatayo ng konteksto ng lipunan at pang-ekonomiya ng inskripsyon. Sa wakas, ang pagsusuri ng linguistika ay dapat lumawak ng higit sa mga simpleng paghahambing ng mga glyph at bokabularyo. Kailangan nating siyasatin ang istruktura ng gramatika ng wika, ponolohiya nito, at morpolohiya nito. Ang pagkakakilanlan ng mga tampok na gramatika at mga pattern ng syntactic ay maaaring magbigay ng mahalagang mga pahiwatig tungkol sa pamilyang linguistika kung saan ito pag-aari at ang posisyon nito sa loob ng Proto-Indo-European na puno ng wika. Ang mga diskarte sa computational linguistic, tulad ng mga algorithm sa pag-aaral ng machine na sinanay sa kilalang mga wikang Indo-European, ay maaaring makatulong sa pagkilala sa mga potensyal na cognates at muling pagtatayo ng pinagbabatayan na istruktura ng linguistika. Bukod dito, ang isang detalyadong pag-aaral ng semantika ng inskripsyon ang kahulugan ng mga individual na salita at parirala ay mahalaga. Nangangailangan nito hindi lamang isang masusing pag-unawa sa script kundi pati na rin isang malalim na pag-unawa sa konteksto ng kultura kung saan nilikha ang inskripsyon. Ang pag-decipher ng mensahe ng inskripsyon ay maaaring i-unlock ang napakahalagang pananaw sa mga paniniwala, halaga, at pananaw sa mundo ng mga taong lumikha nito, na nag-aalok ng isang sulyap sa isang hindi kilalang kabanata ng kasaysayan ng tao. Ang mga potensyal na gantimpala ng pagsisikap ng interdisciplinary na ito, sa kabila ng maraming mga hamon, ay napakalawak. Ang diskarte na multifaceted na ito ay nangangailangan ng isang pakikipagtulungan na pagsisikap na kinasasangkutan ng mga espesyalista mula sa magkakaibang larangan. Ang mga arkeologo, lingwistiko, antropologo, at mga siyentipiko sa computer ay dapat magtulungan, pagbabahagi ng kanilang kadalubhasaan at data upang makamit ang isang holistic na pag-unawa. Halimbawa, ang paunang yugto ay maaaring kasangkot sa high-resolution na pag-scan ng 3D ng inskripsyon, na lumilikha ng isang digital na modelo na nagbibigay daan para sa detalyadong pagsusuri ng walang panganib na pinsala sa orihinal na artifact. Ang digital na modelo na ito ay maaaring magamit para sa virtual na muling pagtatayo ng anumang mga nasirang seksyon, na tumutulong sa proseso ng pag-decipher ng teksto. Bukod dito, ang pagbuo ng isang dalubhasang application ng software, na naayon sa mga tiyak na katangian ng script, ay maaaring makabuluhang mapahusay ang kahusayan ng pagsusuri ng linguistika. Ang application na ito ay maaaring isama ang mga tampok tulad ng automatikong pagkilala sa glyph, pagsusuri sa konteksto batay sa kilalang mga wikang Indo-European, at isang mahahanap na database ng mga tampok na linguistika. Ang potensyal para sa hindi inaasahang pagtuklas ay makabuluhan. Halimbawa, ang inskripsyon ay maaaring maglaman ng impormasyon tungkol sa dati ng hindi kilalang mga pattern ng paglipat, mga network ng kalakalan, o pakikipag-ugnayan sa kultura. Maaari itong magaan ang mga istrukturang panlipunan ng mga lipunan ng Proto-Indo-European, na naghahayag ng mga detalye tungkol sa kanilang pampulitikang samahan, paniniwala sa relihiyon, at mga sistema ng pagkakamag-anak. Isipin ang pag-alis ng isang detalyadong account ng isang makasaysayang kaganapan, isang mitolohikal na salaysay, o isang personal na talaarawan ang bawat senaryo na nag-aalok ng isang natatanging at napakahalagang window sa nakaraan. Ang inskripsyon ay maaaring maglaman din ng mga pahiwatig tungkol sa pag-unlad ng mga maagang sistema ng pagsulat, na nagbibigay ng mga pananaw sa mga proseso ng cognitive na kasangkot sa paglipat mula sa bibig hanggang sa nakasulat na komunikasyon. Ang pagtuklas ng isang dating hindi kilalang pamilya ng wika, na nauugnay ngunit naiiba sa Proto-Indo-European, ay kumakatawan sa isang pagbabagong paradigma sa aming pag-unawa sa ebolusyon ng linguistika. Ang mga posibilidad ay tunay na walang hanggan, at ang potensyal para sa muling pagsulat ng mga seksyon ng prehistory ay napakataas. Ang mahigpit na aplikasyon ng mga pang-agham na pamamaraan, kasabay ng isang diwa ng pakikipagtulungan ng interdisciplinary, ay magiging mahalaga sa pag-unlock ng mga lihim na gaganapin sa loob ng sinaunang inskripsyon na ito. Sa conclusion, ang pag-decipherment ng sinaunang inskripsyon na ito ay kumakatawan hindi lamang isang pang-akademikong ehersisyo, ngunit isang malalim na pagkakataon upang muling isulat ang ating pag-unawa sa prehistory, pagyamanin ang ating kaalaman sa sibilisasyon ng tao at mga pinagmulan nito. Ang pakikipagtulungan, multidisciplinary na diskarte na nakabalangkas dito, na pinagsasama ang makabagong teknolohiya na may mahigpit na pagsusuri ng scholar,
nangangako na i-unlock ang napakahalagang pananaw sa isang nawalang mundo, na inilalantad ang mga lihim nito at nagpapaliwanag ng mayaman na tapestry ng kasaysayan ng tao.